Baging langit! Ano ito? Carlito del Castillo III? Hysterical na sambit ni Doña Marianita nang maabutan ng apo sa silid nitong may katabing babae. Hindi maitatangging may namagitan sa mga ito dahil walang mga saplot. Kilalang babaero ang apo niya kaya't hindi na iyon katakataka. Ang nakakagulat, ang babaeng nakasibing nito. Si Jessa Candelaria, ang anak ng kasambahay nila, ang batang pinag-aral niya hanggang makatapos ng kursong nursing. At ngayon ito na nga ang kanyang personal nurse dahil may iniinda siyang sakit, kaya malapit sa kanya ang dalaga. Grandma! Napabalikwas nang bangon si Carlo, napatingin sa babaeng katabi sa kama na noon ay nagising na rin. Ikaw? Hindi makapaniwalang sambit ni Carlo. Napalunok si Jessa. Makikita sa mga mata ni Carlo ang gulat at pagkadisgusto na siya ang nakatabi sa kama. Sinadya mo ba to, Jessa? Bumangon si Carlo, nagtapi ng tuwalya. Habang tila sumasakit ang ulo sa pag-alala kung paano napunta sa kama niya ang nurse ng lola niya. Si Jessa naman na nasasaktan sa reaksyon ng lalaki ay ibinalot ang kumot sa katawan at nagsumiksik sa gilid ng malaking kama. Sinadya niyang mapunta sa kama nito? Oo, hindi lang sinadya, plinano. Plano ito ni Doña Marianita at kinasabot siya. Nag-iisang apo at tagapagmana si Carlo del Castillo ng Del Castillo Empire, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa na may malawak na sakop sa iba't ibang industriya. Nangangamba ang lola nito na hindi magampanan ng apo ang magiging tungkulin dahil walang ibang inatupag kundi pambababae at barkada. Ngayon pa nga lang na nasa mababang posisyon si Carlo ay puro kapalpakan na ang ginagawa. Paano pa kung ito na ang presidente? Baka bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan nila ng namayapang asawa at kawawa ang mga empleyadong umaasa. Sabi pa ng donya nang kinausap siya, 5 milyon para sa pamilya niya at kasal kay Carlo ang ipinangako nito basta't susunod lang siya sa planong tabihan ng walang saplot si Carlo upang mapapayag itong maikasal sa kanya. Walang nangyari sa kanila kagabi at hindi iyon maalala ni Carlo dahil pinainom ito ng pampatulog ni Doña Marianita. Noong unay, tumanggi siya sa plano ng matanda pero kalaunay napao na rin siya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pangarap na maikasal sa lalaking minamahal. Bata pa lang pangarap na niya ang isang Carlo del Castillo. Alam niyang imposible dahil bukod sa mahirap lang sila, hindi rin maganda ang pisikal niyang itsura. Mayroon siyang kulay itim, mabuhok at malaking balat na sumakop sa buong noo niya. Kaya madalas siyang tampulan ng tukso at tawaging daga. Ngunit nagpatuloy ang nararamdaman niya para dito. Noong college, naglakas loob siyang magtapat ng nararamdaman sa lalaki. Ngunit napahiya lang siya. Ayon kay Carlo, hindi siya nito magugustuhan kailanman. Kaya itigil na niya ang kahibangan. Alam ni Doña Marianita ang bagay na yon. Kaya marahil siya ang kinausap nito upang pikutin ang apo. Namamangha si Jessa sa kapanipaniwalang pagganap ng senyora na kunwari walang alam at nagulat sa nangyari. Pero siya, inaasahan na niya ang magiging tugon ni Carlo. Pero mas masakit pala kapag aktwal na. Carlito, alam ko may pagkasutil ka. Pero hindi ko akalaing pati si Jessa ay gagalawin mo. Sumbat ni Marianita sa apo. Grandma, hindi ko alam. Wala akong matandaan sa nangyari. Pwes, nangyari na ang nangyari. Walang Del Castillo ang tumatalikod sa responsibilidad. Kaya panagutan mo si Jessa. What do you mean, Grandma? Pakasalan mo siya. What? Napatingin si Carlo sa kanya. Matalim ang mga mata. Napayuko naman si Jessa. Grandma, hindi ko gusto si Jessa. Parang punyal iyon na tumarak sa dibdib niya. Bakit mo siya ginalaw kung ganon? Walang maisagot si Carlo. Pakakasal kayo ni Jessa sa lalong madaling panahon. And that's final, Carlito del Castillo. Matigas na sabi ng donya. Kasabay ang alalay na kasambahay, lumabas na ito ng silid ng apo. Pakakasal ako sa iyo, but don't expect na magiging maganda ang pagsasama natin. Alam ko ang nararamdaman mo sa akin, Jessa. Pero alam mo ring, hindi ko kayang suklian yon. Sabi ni Carlo nang mapagsolo sila. Tahimik siyang napatango. Nang pumasok na ang lalaki sa banyo ay dahan-dahan na siyang bumaba ng kama at nagbihis. Susubukan niya, susugal siya.
Gagawin niya ang lahat para mahalin din siya pabalik ni Carlo. Garden wedding sa mansyon ng mga Del Castillo ang naging kasal nila. Pero simple lang at iilan lang ang mga bisita dahil ayaw ni Carlo. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, lasing na lasing naman ito na tila ba sumpa dito ang naging kasal nila. May sariling bahay si Carlo kaya doon sila tumira. Kumuha muna ng ibang personal na nurse si Doña Marianita upang magkaroon umano siya ng buong oras sa asawa. Jessa, ito ang mga kondisyon ko sa pagsasama nating to. Una, wala tayong physical contact. Pangalawa, hindi tayo pwedeng magpakilalang mag-asawa in public. At pangatlo, hindi ka pwedeng makialam sa mga ginagawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango si Jessa. Tatanggapin niya ang mga kondisyon nito basta makasama lang si Carlo. Pasasaan ba at mahuhulog din ang loob sa kanya ng asawa? Maaga pa lang, bumangon na siya upang ipaghanda ito ng pagkain bago pumasok. Inihanda na rin niya ang mga gamit at susuotin nito. Pag alis ni Carlo, halos buong maghapon naman siyang gumawa ng mga gawaing bahay. Alas 7 na ng gabi, wala pa si Carlo. Ang alam niya ay alas 5 pa lang ng hapon tapos na ang trabaho nito. Nakapagluto na siya ng hapunan ngunit hindi pa siya kumakain dahil hinahintay ang asawa. Dumating ang alas 8, alas 9 at alas 10 ng gabi. Wala pang Carlong umuwi sa bahay nila. Tinawagan na niya ito. Carlo, nasan ka? Bakit ka tumatawag? Di ba ang pangatlong kondisyon ko sa'yo? Huwag kang makikaalam sa ginagawa ko? Galit si Carlo sa kabilang linya. At kahit hindi niya ito sabihin, obvious kung nasaan ito. Dahil naririnig niya sa background ang ingay ng tugtog sa bar. Ang hiyawan ng mga kasama nito at ang tunog ng mga bote ng alak. Sorry, itatanong ko lang kung kumain ka na ba? Jessa naman, tatawag ka dahil lang sa tanong na yan? Mataas ang boses nito. Sige, pasensya na. Anong oras ka uuwi? Jessa! Kasi may pasok ka pa. Bukas baka wala kang pakialam. Binabana nito ang tawag. Huminga siya ng malalim. Mahal niya si Carlo. Gusto niya ito kaya titiisin niya. Alauna na ng madaling araw umuwi si Carlo. Lasing na lasing. Inasikaso niya pa rin ito. Dinala sa kwarto, tinanggal ng sapatos at binihisan. Pinunasan niya rin ang buong katawan. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong mapagmasdan ng asawa. Bakit ba niya mahal na mahal si Carlo? Hindi niya rin alam. Basta ang alam niya, bukod sa pantasya ito ng mga kababaihan dahil sa angking kagwapuhan, noong nag-aaral pa siya may mga pagkakataong ipinagtatanggol siya nito sa mga nambubuli sa kanya at minsay binibigyan siya ng baon. Akma niya nga haplusin ang pisngi ng asawa, ngunit umungol ito. Kaya tumayo na siya sa gilid ng kama at lumabas ng kwarto ni Carlo. Dahil napuyat kagabi sa pag-asikaso sa asawa, hindi siya nagising ng maaga. Malalakas na katok nito ang nagpagising sa kanya. Agad na bumangon si Jessa, pinagbuksan si Carlo. Jessa naman, anong oras na? Malilate na ako sa trabaho. Masasabon na naman ako ni Grandma. Galit na sabi ni Carlo. Sorry, late na kasi ako. Masakit ang ulo ko, Jessa. Huwag ka nang maraming sinasabi. Ipagtimpla mo na ako ng kape. Nakasinghal na utos nito. Sige. Agad siyang tumalima. Hindi ka ba kakain? Tanong niya rito matapos ibigay ang kape. Hindi na, malilate na ako. Hindi rin naubos ni Carlo ang kape. Nagmadali na ito sa garahe at saka umalis na. Dahil hindi nakakain ng asawa, naisip niyang lutuan na lang ito ng paborito nitong kare-kare. Tagaluto ang nanay Esther niya sa mansyon ng mga Del Castillo kaya alam ni Jessa ang paboritong pagkain ng asawa. At buti na lang pala nagpaturo siya sa ina. Matapos niya makapagluto, nagpunta siya sa opisina ni Carlo upang hatiran ito ng pagkain at gamot. Jessa, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Carlo nang makita siya sa lobby. May mga kasama ito, 2 lalaki na marahil ay mga katrabaho nito at isang babae na naka-abresyete kay Carlo. Hindi niya pinansin ang pagkirot ng dibdib niya. Dinalhan kita ng pagkain tsaka gamot. Itinaas niya ang dalang paper bag. Sino siya, Carlo? Tanong ni May, ang babaeng nakapalupot dito. Lumunok si Carlo bago sumagot. Kasambahay ko, si Jessa. Wika nito.
Nadagdagan ang sakit ng dibdib niya. Kasambahay, so hindi ka na nag-iisa sa bahay mo pare. May nag-aasikaso na sa'yo mula ulo hanggang paa. Biro ni Joven, isa sa dalawang kasama ni Carlo. Akin na to, sige alis na. Mabilis na kinuha ni Carlo ang paper bag sa kamay niya. Sige. Teka, anong oras ka uuwi? Habol na tanong ni Jessa. Nahihiyang napatingin si Carlo sa mga kasama. Oh, nagtatanong ng oras ng uwi. Tukso ng mga ito. Alis na! Bagya siyang nagulat sa singhal nito kaya nagmadali na siyang umalis. Pare, pwede na yung kasambahay mo. Maganda naman yung katawan, huwag ka lang titingin sa mukha lalo na sa noo. Sabi ni Joven, patawa-tawa ito. Anong sinabi mo? Nagningas ang mga mata ni Carlo at Corneliohan ng kaibigan. Carlo, relax, nagbibiro lang ako. Nagulat si Joven sa reaksyon ng kaibigan. Watch your mouth, banta ni Carlo. Dumaan ang mga araw. Ganun at ganun lang umikot ang buhay ni Jessa. Gawaing bahay at pagsilbihan si Carlo. Kasalukuyan siyang abala sa pamamalansya ng araw na yon nang tumawag si Doña Marianita. Hello Jessa, kumusta kayo ni Carlo? Senyora? Ano bang senyora ang pinagsasabi mo? Lola ang itawag mo sa akin. Abay lagi lang kitang apo. Lola? O diba, mainam pakinggan. O siya, kumusta na ang pagsasama niyo ng sutil kong apo? Magkakaroon na ba ako ng apo sa tuhod? Excited na tanong ng matanda. Napalunok si Jessa. 1 taon na silang nagsasama sa iisang bubong ni Carlo. Pero ganun pa din ang pakikitungo nito sa kanya, malamig pa sa yelo. Lola, kasi mukhang hindi ka pa rin tinatrato ng tama ng batang yon. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Nako Lola, huwag na po, ako na pong bahala. Natapos ang pag-uusap nila ng Donya. Himala at maagang umuwi si Carlo kinagabihan, kaya sabay silang kumain ng hapunan. Sa gitna ng tahimik na lang hapunan, napansin nito ang paso sa braso niya. Anong nangyari sa braso mo? Walang emosyong tanong nito. Namalansya ako kanina, tapos tumunog ang cellphone ni Jessa, kaya hindi niya naituloy ang gustong sabihin. Ivan ang pangalang nakarehistro sa phone niya. Nabasa iyon ng asawa. Kinansel niya ang tawag, ngunit tumawag ulit si Ivan. Napatingin si Jessa sa asawa, hindi siya nito diretsyong tiningnan, ngunit sa lubong ang mga kilay. Sasagutin ko lang, excuse me. Tumayo si Jessa, nagtungo sa salas at sinagot ang tawag. Hello Ivan? Si Ivan ay ang head nurse ng isang ospital na pinasukan niya noon. Isa ito sa naging kaibigan niya. Iniimbita siya sa isang retirement party ng nanay nitong isa ring nurse, si Mrs. Andres. Hindi niya mahindian dahil mabait at natulungan siya ni Ivan maging ang nanay nito. Umoo siya kay Ivan. Problema niya ngayon kung paano magpapaalam kay Carlo. Tapos ka nang kumain? Tanong niya sa asawa nang makitang palabas na ito ng komedor. Hindi siya sinagot. Dire-diretso lang na pumasok ng kwarto si Carlo at padabog na isinara ang pinto. Napabuga na lang siya ng hangin. Pagkatapos ay bumalik na sa dining room at ipinagpatuloy ang pagkain na iwan kanina. Nang matapos kumain at makapaghugas ng mga plato, naabutan niya si Carlo sa sala, abala ito sa ginagawang proposal. Carlo, gusto mo ba ng tsaa? Tanong niya rito. No need. Sagot nitong ang mga matay nakatuon pa rin sa laptop. Okay, marahan siyang tumango. Carlo, magpapaalam lang sana ako sa makalawa, may pupuntahan akong… Jessa, can't you see? I'm busy. Umalis ka kung gusto mong umalis. Pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. Singhal nito. Okay. Napayuko si Jessa. Nahingilid ang mga luhang pumasok ng kwarto niya. Nagising siya ng 2:00 ng madaling araw. Dapat ay kukuha siya ng maiinom na tubig, kaya siya lumabas ng kwarto. Nasa salas pa rin si Carlo. Nakahiga sa sofa at nakatulugan ang ginagawa. Ang cellphone nitong nasa mesa ay panay ang ring. Marahan niya itong tinapik. Carlo? Umungol lang ngunit hindi nagmulat ng mga mata. Naawa siya sa asawa dahil halata ang pagod at antok nito. Nahinto ang pagring ng cellphone.
Subalit nabasa niya ang mga text messages na pumapasok. Pinapasend na rito ang ginawang bidding proposal dahil deadline na umano. Carlo, importante yata ang message sa phone mo. Ikaw nang bahala dyan. Sabi nito, pagkuha na ito malikod. Binasa at sinek naman niyang mabuti ang proposal bago sinend. Pagkatapos, pinatay na niya ang laptop nito. Kinumutan si Carlo bago iniwan. Alas 5 ng umaga, malalakas na katok sa pinto ng kwarto niya ang nagpagising kay Jessa. Carlo? Pinakialaman mo ba yung proposal ko? Galit na tanong nito, hawak ang laptop. Sinend ko. Sabi mo kasi... Ano? Bakit mo pinakialaman? Alam mo bang hindi pa tapos yon at hindi ko pa na-double check? Nag-iigtingan ang panga nito. Nireview ko naman muna bago ko, so nagmamagaling ka. Sorry. Naiiyak na napayuko siya. Next time, wag ka makikialam sa mga gamit ko. Sabi ng asawa, mababa na ang tinig nang makitang tila maiiyak siya. Gumawa muna ng mga gawaing bahay si Jessa at nagluto ng hapunan ni Carlo bago siya gumayak. Ngayon ang retirement party ng mama ni Ivan. Hinintay niya ang asawa hanggang alas 6 ng gabi ngunit hindi pa ito umuwi. Nag-text na lang siya rito. Bago pumunta sa hotel na pagdadausan ng party, dumaan muna siya sa apartment ni Grace, isa rin sa mga kasamahan at kaibigan niya sa ospital. Jessa, ganyan ka lang sa party? Pinagmasdan siya ni Grace mula ulo hanggang paa. Isang simpleng dress lang ang suot niya hanggang sakong ang haba at kulay maroon pa. Ha? Oo. Para kang mamamalengke lang, ikaw talaga. Maganda at sexy ka naman hindi ka lang kasi marunong mag-ayos. Sabi ni Grace. Mamaya pa naman tayo aalis, halika na at imi-makeover kita. Hinila siya nito. Teka, Grace. Inayusan niya siya at pinagpalit ng damit ng kaibigan. Isang kulay puting cocktail dress na hanggang tuhod ang habang ipinasuot sa kanya. Bumagay ito at humakab sa esteem niyang katawan. Nilagyan siya ng wig na bangs upang matakpan ang balat niya sa noo. At nilagyan rin siya ng light na makeup. Oh, diba? Ang ganda mo, Jessa! Bulalas ni Grace. Hindi ba masagwa? Kinagalaw-galaw niya ang bangs at hinihila pababa ang laylayan ng suot na cocktail dress. Hindi no, bagay sa'yo. Sabi ni Grace. Agad silang sinalubong ni Ivan pagdating sa venue ng party. Jessa, ikaw ba yan? Siya nga Ivan, ang ganda ni Jessa pag naayusan at natakpan yung balat niya. Tugon ni Grace. Tumango-tango si Ivan. Tara na sa loob. Hindi maalis-alis ang mga mata nito sa kanya. Kumusta na ang pagiging personal nurse mo kay Mrs. Del Castillo? Tanong ni Ivan. Kasalukuyan na silang nasa table. Hindi na ako ang personal nurse niya. Really? So pumapasok ka na ng ospital? Hindi, yung apo niya ang inaalagaan ko. Nakagat niya ang ibabang labi. Oh, I see. Basta kung papasok ka na ulit, let me know. May vacant na nurse staff sa ospital ngayon. Tumango si Jessa. Alas 11:30 na ng gabi, nagpaalam na siya kay Mrs. Andres at sa mga kaibigan. Si Grace ay nagpaiwan at si Ivan sinamahan siyang antayin ang binok niyang sasakyan pa uwi. Jessa, sabi ko naman sa'yo, pwede kitang ihatid na lang. Gamit ang kotse ko. Huwag na Ivan, marami pang bisita, baka hanapin ka. Nagkibit balikat si Ivan. Nagulat ang magkaibigan nang may dumating na sasakyan at pumarada sa harap nila. Sunod-sunod ang malakas nitong pagbusina. Bumukas ang bintana ng driver's seat. Carlo? Sambit ni Jessa. Kilala mo? Tanong ni Ivan. Siya yung apo ni Doña Marianita. Alanganing sagot niya. Nakangiting lumapit si Ivan sa nakabukas na bintana ng sasakyan. Hi, Mr. Del Castillo. I'm Ivan Andres. Pakilala ni Ivan. Subalit hindi ito pinansin ni Carlo. Bumusina ulit. Mistulang tinatawag siya. Nagmadaling lumapit sa sasakyan si Jessa. Napakamot sa ulo si Ivan at pinagbuksan na lang siya ng pintuan ng passenger seat. Thank you, Ivan. Mauuna na ako. Paalam niya sa kaibigan. No problem. Message mo ako pag nakauwi. Hindi pa man tapos magsalita si Ivan, pinaharurot na ni Carlo ang sasakyan. Tahimik sila habang binabaybay ang daan. Si Jessa ay napatingin sa asawa.
Pinagmamasdan din pala siya nito at nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Carlo. Maya-maya'y galit itong nagsalita. Uwi pa ba to ng babaeng may asawa? At bakit ganyan ang ayos mo? Sorry, hindi ko namalayan ng oras. Kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo, Jessa. Kinuha niya ang cellphone sa dalang handbag. Puno nga iyon ng missed calls ni Carlo. Sorry, naka-silent ang phone ko. Wala ka na ba ibang pwedeng sabihin kundi sorry? Hindi siya sumagot. Natatandaan mo naman siguro ang mga kondisyon ko, hindi ba? Tumango si Jessa. Pang-apat na kondisyon. Hindi pwedeng magloko at makipagrelasyon sa iba. Makahulugang, sabi ni Carlo. Napatingin siya sa asawa. Ha? Hindi na ito nagsalita pa, pero mapapansin sa kilos ang pagkayamot, kahit hanggang makauwi na sila ng bahay. Dapat bababa pa si Jessa bago matulog ng gabing yon. Pero papanaog din pala ng hagdan ng asawa at may kausap ito sa cellphone. Babae ang kausap nito sa kabilang linya. Huminto siya sa paghakbang. May, kumusta yung annulment paper? Sige, magkita tayo bukas. Sabi ni Carlo sa kausap. Napaatras si Jessa. Annulment ba nila ang tinutukoy ng asawa? At kaano-ano ba nito ang May na yon? Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, papunta si Jessa sa opisina ni Carlo dahil may pinadadala itong dokumentong naiwan sa bahay. Sa labi siya naghintay. Pagdating niya, pinagtitinginan siya ng mga naroon. Ang iba'y nagtatawanan, ang iba naman ay nagbubulungan. Ilang sandali lang ayon sa receptionist, diretso na raw sa 5th floor ang dokumento. Mabilis siyang tumalima. Ipinagtanong niya kung saan ang opisina ni Carlo. Itinuro siya sa unang pinto. Lumapit siya roon. Akman nang kakatok si Jessa, ngunit nakaawang ang pinto. Nasilip niya si Carlo nakaupo sa swivel chair, nakatalikod sa gawin niya. Subalit may babaeng nakakandong dito, paharap, si May, at may ginagawang milagro ang mga ito. Natutop niya ang bibig. Pakiramdam niya'y magkukolaps siya dahil nanlambot ang mga tuhod niya. Hindi niya namalayang nalaglag na pala mula sa mga kamay ang hawak na dokumento. Umiiyak na umalis ng building si Jessa. Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Lahat kaya niyang tiisin, ang pagiging cold ni Carlo. Ang pagiging mainitin ng ulo. Ang pagbabaliwala sa kanya. Kaya niya lahat. Pero ang makitang may ibang babae ito, sasabog ang puso niya. Hindi dumiretso si Jessa sa bahay nila. Nagpalipas siya ng oras sa nadaanang park. Nakaupo siya sa isang bench habang panay ang hagulhol. Hanggang inabot na siya ng gabi at pagpatak ng ulan. Ngunit hindi niya alintana. Nanatili siyang nakaupo sa bangko. Kung hindi pa siya sinita ng security na nagbabantay sa park, hindi niya may isipang umuwi. 10:00 ng gabi nang makauwi siya, namumugto ang mga mata at basang-basa siya ng ulan. Nasa sala ang magaling niyang asawa. Halatang hinihintay siya. Jessa, saan ka ba nang galing? Anong oras na wala pang pagkain? Hindi niya ito pinansin. Dire-diretso lang siya sa hagdan, paakyat ng kwarto niya. Nagtatakang sinundan siya ni Carlo. Anong nangyari sa'yo? Hindi niya pa rin ito pinansin. Pumasok siya sa loob ng kwarto niya. Jessa! Tawag nito. Dumiretso siya sa banyo at naligo. Nang makatapos, akala niya'y umalis na si Carlo. Pero naroon pa ang asawa sa loob ng kwarto niya. Nakaupo ito sa gilid ng kama. At hawak ang tseke na ibinigay ni Doña Marianita. Napalunok si Jessa at napahawak ng mahigpit sa tuwalyang nakatape sa katawan niya. Basta na lang pala niyang ilinagay sa ibabaw ng bedside table ang tseke kanina dahil balik niya nga itong isauli sa Doña. Anong ibig sabihin nito, Jessa? Galing to kay Grandma, tama? Tumayo si Carlo, galit siyang hinarap. Carlo? Galing to kay Grandma, tama? Ulit tanong nito sa nagngangalit na ngipin. Sumagot ka! Oo, galing kay Doña Marianita. 5 milyon? Kapalit ng pagpikot sa akin? Nanginginig ang mga kamay nitong nakahawak sa tseke. Carlo, hindi sa ganun. Pinatunayan mo lang na mukha kang pera. Hindi totoo yan! Tapos ano? Dahil nakuhanan mo na ng pera si Grandma, yung Ivan naman na yun ang gagatasan mo. Kaya ginagabi ka ng uwi, hindi ba?
Nakakainsulto nitong sabi. Nagpantig ang tenga ni Jessa. Labis-labis na ang pagbaba nito sa pagkatao niya. Malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Nagningas ang mga mata ni Carlo. Mabilis nitong kinabig ang batok niya at siniil ng halik ang labi niya. Marahas, madiin, halos magdugo ang labi niya. Nag-ipon ng lakas si Jessa upang itulak ang asawa. Nang makawala rito, kumawala rin ang sakit at sama ng loob niya. Pagod na ako, Carlo. Pagod na ako. Pinagbabayo niya ang dibdib nito habang naglalandasan ang mga luha sa mga mata niya. Tila namasmasan si Carlo. Lumambot ang mga mata nito at niyakap siya. Sorry. Mahinang sambit nito. Unti-unting tumigil ang mga kamay niya sa pagsuntok sa asawa. Pero pailing-iling si Jessa at tuloy-tuloy pa rin ang pagpatak ng luha niya. Kumalas ito sa pagkakayakap pagkatapos ay marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi niya. Itinaas ang baba niya at muli siyang hinagkan. Sa pagkakataong yon, maingat, masuyo. Hanggang sa nadala na siya. Kumapit siya sa batok ng asawa at gumante sa mga halik nito. Mabilis lang na natanggal ni Carlo ang tuwalyang tapi niya. Kahit nahantad dito ang hubad niyang katawan. Napalunok ito. Pagkatapos ay naghubad na rin ang damit at mga pang-ibaba. Pinagsawa ni Carlo ang mga kamay sa mainit na paghaplos sa bewang niya, sa pang-upo niya at sa magkabila ang dibdib. Nakagat ni Jessa ang pang-ibabang labi sa kiliting hatid nito. At nang mga hasang asawa na ibaba ang kamay patungo sa pinakatatago niya at dami niyon, napaungol si Jessa. Carlo, lalo siyang napakapit dito. Sunod niyang naramdaman ang paglapat ng likod sa malambot na kama at ang pagdagan ng hubad at nag-aapoy na katawan ni Carlo sa katawan niya. Nang gabing yun, tuluyan siyang inangkin ng asawa at alam niyang natuklasan din itong birhen pa siya. Kahit masakit ang ulo at katawan, maagang bumangon si Jessa. Dahan-dahan ang mga kilos niya, nag-impake siya. Ayaw niyang makita ang dobleng galit ni Carlo dahil alam na nitong birhen pa siya. Ibig sabihin walang nangyari sa kanila nang gabing maubutan sila ng abuela nito sa kama. Aalis na siya. Iiwan na niya si Carlo. Tutal nag-aayos na ito ng annulment nila. Uunahan na niya ito bago para-parapang sabihing maghiwalay na sila. Iniwan niya ang cheque ang ibinigay ni Doña Marianita. Pero tinawagan niya pa rin ang matanda. Ipinaalam niya ang gagawing desisyon ngayon. Hindi man ito sang-ayon pero susuporta o menos sa gusto niyang gawin. At kung kailangan ang tulong nito ay magsabi lang siya. Goodbye, Carlo. Dito na nagtatapos ang kahibangan ko sa'yo. Buo ang loob na lumabas na siya ng bahay. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Jessa, ready ka na? Tanong ni Dr. Pong, ang plastic surgeon na nagsagawa ng operasyon sa pangit na balat sa noo niya. Tumango si Jessa. Dahan-dahang tinanggal ng doktor ang bandage. Medyo namumula at may kaunting pamamaga pero makinis na ang noo niya. Lalo kang gumanda, Jessa. At ang ginawa ko, permanent removal na. Salamat, Doc. Maliit na bagay lang yan kung ikukumpara sa pagligtas mo sa buhay ko noon. Sabi ng doktor. Natamaan ng ligaw na bala noon sa dibdib si Dr. Pong. Nadaanan niya ito. Dahil may kaalaman naman siya bilang nurse, binigyan niya ito ng paunang lunas. At gumawa ng paraan para maitakbo kaagad ito sa ospital. Nakaligtas ang lalaki na isa pa lang doktor, 45 anyos. May pamilya at nakabase sa Greece. Nurse Jessa, dadalo mamaya ang anak ko, ipapakilala ko siya sa iyo. Madalas sabihin ni Mrs. Smith sa tuwing magkakasalubong sila. Isa ito sa VIP patient ng ospital na pinapasukan ni Jessa. Inireto siya nito sa anak na engineer. Binalak ng anak nito na manligaw ngunit kinontra agad ni Jessa. Para hindi na lang mag-alala ang ginang, iningitian niya lang ito at tinatanguan. Nurse Jessa, bakit ayaw mo paligaw o makipag-date? Usisa ni Ems, kaibigan at kasamahan niyang nurse. Naka-assign ito sa nursing station habang siya ay isang nurse staff. Ems, wala akong panahon dyan. Nakangiting, tugon niya habang inilista ang mga kailangang gamot ng pasyente niya. Bakit? Sayang naman. Ikaw kaya ang pinakamabait at pinakamagandang nurse dito sa ospital. Kaya nga madalas kang i-partner ng mga pasyente sa kanilang anak o apo.
Kung wala nga lang girlfriend ng kapatid ko, irereto ko rin yun sa'yo. Patuloy na udyok ni Ems. Anong irereto? Lumapit sa kanila si Ivan, hawak ang record chart ng pasyente din nito. Oops, narinig pala ako ng manliligaw mo. Nangingiting biro ni Ems. Yun nga ang masakit, Ems eh. Hindi pa man ako nanliligaw, busted na agad. Kunwaring humawak pa sa puso si Ivan. Natatawa at napapailing si Jessa sa mga kasamahan. Bakit nga ba hindi siya nakikipag-date o nagpapaligaw? Dahil hindi siya sigurado kung legally annulled na ba ang kasal niya 3 years ago. Madali niya lang sanang i-check ito sa PSA pero ayaw niya, natatakot siya. Natatakot siya sa paraang baka hindi pa niya matanggap. 3 taon rin siyang nagpakalayo-layo at hindi nagparamdam. Napadpad siya rito sa isa sa mga ospital sa Baguio City, kaya wala siyang balita kay Carlo. Inayos niya ang sarili at nag-focus sa trabaho. Everyone, listen! Sabi ng direktor ng ospital na si Mrs. Anderson. May ia-anunsyo ito kaya tinipon sila. Bukas, darating ang bago may-ari ng ospital. I want everyone to increase professionalism and strictly follow safety protocols. Does everyone understand? Yes, Director! Sagot ng lahat. Balita ko, bata pa ang bago may-ari at napakagwapo. Bulungan ng mga kasamahan niyang nurse. Talaga? Sambit naman ng isa. Oo, nakadaupang palad na daw ni Doktora Amy, kaya lang. Nalungkot ang kasamahang nagbalita. Kaya lang ano? May asawa na daw. Ay, sayang naman. Tahimik na nakikinig lang si Jessa sa mga ito. Nurse Jessa, kung hindi ka na busy, punta na sa main lobby, nandiyan na daw yung bagong may-ari. Sabi ng nakasalubong niyang staff. Nakangiti siyang tumango. Tapos naman na niyang painumin ng gamot ang pasyente niya, kaya patungo na si Jessa sa lobby. Inayos niya ang suot na uniform, maging ang name tag. Nagsuot rin siya ng face mask. Kausap ng may matataas na posisyon sa ospital ang bagong may-ari pagdating niya. Natatakpan ito kaya hindi niya makita ang mukha, pero halatang matangkad ito. Nurse Jessa! Excited na tawag sa kanya ni Ems. Pinapalapit siya sa kinatatayuan ng mga ito. Dahil may kalakasan ang boses ni Ems, napalingon dito ang isa sa kausap ng bagong may-ari. Kaya nasilip niya ang mukha ng importanteng tao ngayon sa ospital, ang pamilyar na mukha. Carlo? Nagrigo doon ang dibdib ni Jessa. Sa halip na lumapit kay Ems, tumalikod siya. Mabibilis ang mga paang bumalik. Nataranta si Jessa. Dahil nang lumingon siya, naglalakad na rin ang mga ito pasunod sa kanya. Nadaanan niya ang kwarto ng pasyente ni Ivan at tiyempo namang palabas na ang kaibigan. Ivan! Hingilan niya muli ito papasok sa loob. Jessa, bakit? Shh! Sinanyasan niya itong tumahimik. Nagtataka man, sinunod siya ni Ivan. Pero sumilip si Carlo at ang mga kasama nito sa window frame ng pinto ng silid. Kaya kunyaring chinik ni Jessa ang dextrose ng pasyente, habang si Ivan naglista sa chart. Pakiramdam ni Jessa ay magiging pasyente din siya ng mga oras na yon dahil sa malakas na pagtahip ng dibdib niya. Bakit ba sa lahat ng mayayamang negosyante, si Carl Del Castillo pa ang bago may-ari ng ospital na pinapasukan niya? Wala na sila. Sino ba yung kasama ni na Mrs. Anderson? Bakit parang aligaga ka? Pabulong na puna sa kanya ni Ivan. Yung bago may-ari daw. Tumango si Ivan pero napapaisip ito. Lumabas na sila ng silid. Pero bago pa man sila makalayo, tinawag sila ni Mrs. Anderson. Nurse Jessa, Nurse Ivan, sa office ko. Gusto kayong makausap ni Mr. Del Castillo. Nakagat ni Jessa ang pang-ibabang labi. Nakilala ba siya ni Carlo? Na mga oras na yon, gusto niyang lumubog sa kinatatayuan. Mr. Del Castillo, sila ang aming skilled and competent nurse staff ng ospital. Proud na pakilala ni Mrs. Anderson sa kanila. Marahil ay nasa 10 nurse din silang naroon sa loob ng opisina nito. Tumango si Carlo, naglakad dito at sinipat isa-isa ang mga nurse na nakahilera. Kung ang ibang kasamahan ni Jessa ay halos tanggalin na ang mask para magpa-cute lang sa bisita, si Jessa ay hindi. Gusto niyang magsuot ng PPE o kahit face shield upang hindi makilala ng asawa. Kinalma niya ang sarili. Ano bang ikinababahala niya? Makinis na ang noo niya. Natanggal na ang malaking balat na palatandaan sa kanya.
kaya baka hindi rin siya makilala ni Carlo. Pinilit niya maging kaswal ang pagkakatayo nang nasa tapat na niya si Carlo. At nang lumagpas sa kanya, napahinga na siya ng maluwag. Ngunit, Mr. Del Castillo, natatandaan niyo po ba ako? Ivan Andres, kaibigan ni... Biglang sambit ni Ivan. Pasimple niya itong kinurot. Naunawaan naman iyon ng kaibigan niya kaya tumahimik ito. Pero biglang bumalik ang tingin sa kanila ni Mr. Del Castillo. Mabuti na lang tumunog ang cellphone nito at doon na natuon ang atensyon ng lalaki. Nang matapos sa pakikipag-usap si Carlo sa cellphone, tinawag nito si Mrs. Anderson. Maya-maya ay pinabalik na ang lahat sa trabaho. Maliban kay Jessa. Gusto niya sana magbingi-bingihan ngunit tinawag ulit siya ni Mrs. Anderson. Kaya naiwan siya sa opisina nito. Pero maging ang direktor ay lumabas din at ang assistant ni Carlo na si Mike. Kaya siya at si Carlo lang ang naroon sa director's office. Nakaupo si Carlo sa upuan ni Mrs. Anderson. Kagaya noon, makisig at napakagwapo pa rin. Kung hindi pa seryoso sa gagampaning tungkulin noon, ngayon makikita na sa aura ang magaling na negosyante o leader. Have a seat, sabi ni Carlo. Itinuro ang upuan sa harap nito. Naupo naman si Jessa, pilit na ginagawang natural ang kilos. May kailangan po ba kayo, Mr. Del Castillo? Your voice sounds familiar. Have we met before? Tanong ng kaharap. No sir, umiling siya. Tumangot-tango si Carlo. Can I ask a favor? Ano po yun? Can you take off your mask? You remind me of someone. Napatingin siya rito. Diretso din itong tumingin sa kanya kaya nagtama ang mga mata nila. Someone who has beautiful eyes like yours. Ha? Bakit parang kinakabahan ka, nurse? Hinanap ng mga mata nito ang name tag niya. Sinadya niyang tanggalin yun kanina para hindi nga siya makilala nito. Hindi ko po yata... I know it's you, Mrs. Jessa Candelaria del Castillo. My long-lost wife. Bagaman may makikitang pagkasabik sa mga mata nito, tila nanguusig ang tinig ni Carlo. Napalunok siya. Kumusta na? Tumayo si Carlo sa swivel chair, lumapit ng upo sa visitor's chair kaharap niya. Tila lalo kang gumanda sa loob ng 3 taong iniwan mo ko. Nagulat siya nang tanggalin nito ang mask niya at ilapit ang mukha sa mukha niya. Tinulak ito ni Jessa. Bakit parang siya pa ang sinisisi nito? Binigay ko lang sa iyo ang kalayaan mo. Tumayo siya. Kalayaan? Pagkakaang tawa ni Carlo. Kalayaang makawala sa obligasyong ipinilit lang sa iyo. Sabi ni Jessa. Obligasyon? Pailing-iling ito. Pero bakit hanggang ngayon Del Castillo ka pa rin? Napatingin siya kay Carlo, kunot ang noo. Hindi pa ba naayos ang annulment na final mo noon? Annulment? Hindi, dahil wala naman akong pinafile. Bakit? Alam ko madali lang gawin sa'yo yon, Carlo. Dahil wala sa vocabulary ko ang annulment. Ako ang mag-iipon para sa annulment natin, excuse me. Paalis na sana si Jessa, pero hinila siya ng asawa palapit dito, kaya napaupo siya sa kandungan nito. Bakit ba gustong-gusto mo nang ma-annul sa akin? Di ba pangarap mo maging asawa ko? Noon yon, hindi na ngayon. Hindi siya makatayo mula sa pagkakandong dito dahil mahigpit na hawak ni Carlo ang baywang niya at higit pang humigpit iyon dahil sa sinabi niya. Mr. Del Castillo, kapag hindi mo ko binitawan, sisigaw ako. Kapag sumigaw ka, aangkinin kita. Ngayon din sa opisinang to at sa ganitong posisyon. Babala ni Carlo. Tila kinabahan si Jessa. Lalo at naramdaman niya ang pagtusok ng hinaharap nito sa pangupo niya. Bastos! Hinampas niya ang dibdib nito. Pilyo naman ang ngisi ni Carlo. Nakarinig sila ng katok sa pinto kaya napilitan itong bitawan siya. Pumasok ang assistant ni Carlo na si Mike. Si Mrs. Anderson at ang isang maputi at matangkad na babaeng hindi niya makakalimutan, si May. Carlo, mamamasyal na ba tayo? Agad itong lumapit kay Carlo. Maraming bagong pasyalan dito sa Baguio na pwedeng niyo hong pagdalan sa asawa niyo. Nakangiting suwestyon ni Mrs. Anderson. She's not my wife. Sabi ni Carlo sa kanya tumingin. Oh, I'm sorry. Paumanhin ni Mrs. Anderson. Hindi niya asawa dahil kabit niya. Sigaw ng isip ni Jessa. Nagpaalam na siya at mabilis na lumabas ng opisina. Dahil natuon na rin ang paningin sa kanya ni May baka makilala rin siya nito. Lumabas si Jessa sa inuupang apartment dahil may tao sa gate. Kasama niya sa apartment na yon si Ems. Magkaiba ang shift nila sa ospital ng araw na yon
kaya inakala niyang may naiwan ito at bumalik. Pero bakit hindi na lang ito dumiretso pasok ng bahay? Ems, may naiwan ka bang? Good morning. Bati ni Carlo Del Castillo. Mr. Del Castillo? Gulat na sambit niya. Malaking t-shirt na kulay puti pero itim na cycling short lang ang suot niya ng mga oras na yon. Hinagod siya ni Carlo ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakit ka narito? Mike! Tawag ni Carlo sa assistant. Lumapit naman si Mike, hindi maganda o gaga sa pagbitbit ng bulaklak, box ng tsokolate at basket ng prutas. Para sa'yo, sabi ni Carlo. Mr. Del Castillo, wala akong sakit, kaya hindi ko kailangan yan, makakaalis na po kayo. Pagtataboy niya. Jessa, let's talk. Mag-asawa tayo. Jessa! Tawag ni Ivan. Sakay ito ng sasakyang dumating. Kasama ang isang taong malapit din kay Jessa, si Dr. Pong. Ivan! Dr. Pong! Masayang bati niya. Mr. Del Castillo? Sabi ni Ivan nang makilala ang isa pang bisita ni Jessa. Makakaalis na po kayo, Mr. Del Castillo. Hinila ni Jessa papasok sa gate ang nagtatakang sina Dr. Pong at Ivan habang si Carlo ay naikuyom ang mga kamao. Dr. Pong, dito ka na ba ulit ma-assign sa Pilipinas? Tanong ni Jessa kasalukuyan sila naglalakad sa hallway ng ospital. I wish I could pero hindi eh. Sa Greece pa rin. May inoperahan lang akong dating pasyente dito kaya napasyal ulit. Napatangos si Jessa. Kailan ang balik mo? The day after tomorrow. Sagot ni Dr. Pong. Nadaanan ni Jessa sa klinik ng reception area ang mga receptionist at medical assistants na nag-uumpukan. Hays, buti naman hindi na magsisiksikan ng ibang pasyente dito dahil meron ng pinapagawang bagong building ng outpatient area. Narinig niyang sabi ng isa sa medical assistant. At yun ay dahil sa bagong may-ari ng ospital, bukod sa gwapo, hands-on pa sa trabaho. Kinikilig na sabi naman ng isa. Napatingin si Jessa sa direksyon kung saan nakatingin ang mga ito. Carlo? Mahina niyang nasambit. Naroon niya ang asawa sa ginagawang building kausap ang tila engineer. Bakit nandito pa sa Baguio si Carlo? Tanong sa isip ni Jessa. Jessa, let's go. Untag sa kanya ni Dr. Pong. Sige, Doc. Hindi alam ni Jessa na nakita rin pala sila ni Carlo at matatalim ang titig nito. Tapos nang makuha ni Jessa ang vital signs ng kanyang pasyente kaya lumabas na siya ng silid nito. Sa paglalakad, nagulat na lamang siya nang biglang may nagtakip sa bibig niya gamit ang kamay at hinila siya papasok sa malapit na bakanting silid. Nagpubigla si Jessa pagkatapos ikinagat niya ang kamay ng kung sino mang nanghila sa kanya. Ouch! Jessa naman, dati ka bang aso? Carlo? Anong kalokohan to? Kaano-ano ang Dr. Pong na yun? Ano bang pakialam mo? Akto na siyang lalabas. Asawa kita, kaya may pakialam ako. Hinarangan siya ni Carlo. Matagal na tayong hiwalay. Hindi tayo naghiwalay, lumayo ka lang. Carlo, ano bang gusto mong mangyari ngayon? Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na asawa kita at akin ka. Bakit? Dahil ba hindi na ako ang dating pangit na sunod-sunuran sa'yo? Hindi. Gusto kong sabihin sa kanila dahil yun naman talaga ang totoo. Sagot nito, napailing si Jessa. Ayaw mong ipaalam yan noon, mas lalong hindi mo kayang gawin yan ngayon. Are you daring me? Naglabanan sila ng titig. Mike, where is Carlo? Narinig nilang tanong ni May sa labas. Miss May, Director Anderson, Dr. Pong, Nurse Ivan. Sadyang binanggit ni Mike lahat kung sino-sino ang mga naroon para marinig nila. Nandito silang lahat. Oras na para malaman nilang akmang lalabas na si Carlo. Siya naman ang pumigil dito. Saktong bumukas ang pinto. Mabilis niyang hinila si Carlo patago sa likod ng pinto. Napasandal ito sa pader habang si Jessa ay nasa harap ng asawa. Magkadikit ang mga katawan nila. Isang dangkal lang ang pagitan ng mga mukha nila. Kaya amoy ni Jessa ang mainit at mabangong hininga ni Carlo. Ikiniling niya ang ulo. Hindi niya mapigil ang pagkabog ng dibdib niya. Habang si Carlo ay nakataas ang sulok ng labi at tila nananadya pang ilinalapit ang mukha. Pagkatapos naramdaman niya ang kamay nito sa baywang niya. Binaba at dinakma ang petan niya. Nanlaki ang mga mata ni Jessa.
Naiinis na kinurot niya ang kamay nitong humahaplos sa pang-upo niya. Napangiwi ito pero pangisi-ngisi. Sabi ko naman po sa inyo, Miss May, wala dito si Sir Carlo. Narinig nilang pagtatakip ni Mike sa kanila. Naalala mo ba ang mainit na gabi natin bago mo ko iniwan? Tinakpan ni Jessa ng kamay ang bibig ni Carlo. Ang ingay mo! Mahinang sabi niya. Wala lang iyon kay Carlo. Ang ginagawa pa nito, hinahalikan ang palad niya na nakatakip sa bibig nito. Nagsalpukan ng mga kilay ni Jessa. Carlo, nandito ka ba? Tawag ni May. Palapit ito sa kinaroroonan nila. Miss May, naalala ko nasa admin office si Sir Carlo. Mabilis itong iginaya ni Mike palabas. Nang makalabas na sa silid ang mga pinagtataguan nila, nakahinga ng maluwag si Jessa at binalikan si Carlo. Sinampal niya ito. Bastos! Wika niya, saka nagmamadaling lumabas. Pangising-ising sapo ni Carlo ang pisngi. Nagdaos ng pa-dinner party si Dr. Pong bago ito bumalik ng ibang bansa. Ginanap iyon sa isang high-end restaurant sa Baguio at imbitado ang mga kaibigan nito sa ospital. Halos lahat ay naroon na sa mahabang table kung saan may nakalatag na mga pagkain. Nagpaalam si Jessa na magbabathroom muna. Pagbalik niya, iba na ang katabi niya sa upuan sa gawing kaliwa na kanina'y inukupa ni Ivan. Napilitan na ito ni Carlo. Good evening, Nurse Jessa. Bati nito. Hinagod ng tingin ang suot niyang knitted sweater, miniskirt at boots na hanggang bukong-bukong ang haba. Good evening, Mr. Del Castillo. Paano nandito na naman si Carlo? Hinanap niya si Ivan, naroon na ito sa pinakadulo ng mesa katabi si Ems. Kumaway ang dalawa sa kanya. Lilipat sana siya sa tabi ng mga ito, kaya lang naroon naman si Dr. Pong sa kabisera ng mesa at sa bandang kanan niya yon. Kaya nanatili siya sa upuan. Jessa, pinaghamay na kita nitong paborito mong roasted chicken. Sabi ni Dr. Pong, ilinagay sa plato niya ang manok. Salamat, Dr. Pong. Nakangiting, sabi niya, natatakam na dinampot ang tinidor upang kumuha ng isang slice. Aktong isusubo na niya ang slice ng manok nang maramdaman ng sapatos sa ilalim ng mesa. Sinisipa-sipa nito ang boots niya, si Carlo. Pinipigilan siya nitong kainin ng manok. Tumingin siya rito. Naniningkit ang mga mata ng lalaki. Inirapan niya lang ito. Inurong ang paa at kinain ang manok. It's an honor na makasama namin kayo sa dinner party na to, Mr. Del Castillo. Sabi ni Dr. Pong. Formal na tumango lang si Carlo. Nagpadagdag pa ako ng mga pagkain and wine. Small treat for the team. Please help yourselves. Sabi nito. Tuwang-tuwa ang lahat. Mas maraming pagkain, mas masaya. Banggit ni Ems. Kumuha ng ilang pirasong fried shrimp si Carlo at ilinagay sa plato niya. Try this one. Napatingin ang mga kasama nila sa mesa. Napatikhim naman si Jessa. May allergy si Nurse Jessa sa hipon? Sabi ni Dr. Pong. Ha? Sorry, hindi ko alam. Mabilis na inalis ni Carlo ang mga hipon sa plato niya. Pagkatapos ay tumingin ito kay Jessa. Malamlam ang mga mata. Tinaasan niya lang ito ng isang kilay. Isang taon din silang nagsama sa isang bubong pero wala itong alam tungkol sa kanya dahil wala naman itong pakialam. Nakakalungkot dahil mabilis lang ang naging bakasyon ni Dr. Pong. But we're happy and proud na isa siya sa kinikilalang respected and most loved doctor sa Greece. Sabi ni Mrs. Anderson. Salamat sa inyo. Pasasalamat ng doktor. Huwag lang sanang i-recruit mo ang mga nurses ko para dalhin sa Greece. Biro ng direktor. Nagtawanan ng lahat. Bala ko pa naman sanang alokin si Nurse Jessa na sumama sa akin sa Greece. Tumingin ang doktor sa kanya, napangiti si Jessa. Si Carlos sa tabi niya, tumutunog ang plato dahil malakas ang pag-slice ng steak. Napapatingin din dito si Mrs. Anderson pero wala namang gustong pumuna. Pag-iisipin ko yan, Dr. Pong, sabi ni Jessa. Ang totoo, matagal na siyang inaalok nito na sumama na lang sa ibang bansa at doon na lang magtrabaho pero tinatanggihan niya. Dahil sa sinabi ni Jessa, higit na nagngit-ngit ang lalaki sa tabi niya. Naramdaman niya ang kamay ni Carlo sa hita niya. Carlo! Biglang sambit ni Jessa. Kunot ang mga noong napatingin sa kanya ang mga kasama sa mesa. Napatigil ang mga ito sa pagsubo ng pagkain. Mr. Del Castillo, yung steak durog na. Napayuko siya at kagat niya ang pang-ibabang labi. Habang si Carlo, pilyo ang ngisi.
Carlo, bakit ang tagal mo bumalik sa table natin? Dumating si May. Oh, I'm sorry. Banggit ni Carlo. At may iniwan palang kadate sa isip ni Jessa. Tumayo si Carlo nagpaalam sa mga kaharap. Sa inis ni Jessa, bago ito humakbang paalis, inapakan ni Jessa ang sapatos nito. Napangiwi si Carlo. Jessa, umamin ka nga. May something ba kayo ni Mr. Del Castillo? Curious na tanong ni Ems. Pauwi na sila at kasalukuyang sakay ng kotse ni Dr. Pong. Ang doktor ang nagmamaneho, katabi nito si Ivan. Si Jessa at si Ems ay nasa backseat. Malakas ang boses ng kaibigan kaya narinig din iyon ng dalawang lalaki. Hinihintay din ang sagot niya. Kasi? Wag mong sabihing kabit ka, di ba may asawa na si Mr. Del Castillo? Patuloy na usisa ni Ems. Totoo. Ako ang asawa niya. Pagtatapat ni Jessa. Natakpan ni Ems ang bibig, hindi makapaniwala sa sinabi niya. Habang ang dalawang lalaki sa unahan ay napanganga. Jessa, mukhang may bisita ka. Pagkuwan, sabi ni Dr. Pong. Naroon na sila sa tapat ng apartment ni na Jessa. May lalaki nakatayo at nakasandal sa may gate, may hinihintay ito. Si Carlo. Ang asawa mo? Banggit ni Ivan. Marami kang ikwento sa akin, Jessa. Nanunuksong, sabi ni Ems. Binuksan na ang pintuan ng sasakyan at naunang bumaba na rin si Jessa. Binati ni Ems si Carlo, ganun din sina Dr. Pong at Ivan, hindi na bumaba ng sasakyan ng dalawa, nagbukas na lang ng bintana. Tumango naman si Carlo sa mga ito. Mauna na kami, paalam ni Ivan. Salamat sa paghatid, Dr. Pong, Ivan, ingat kayo, sabi ni Ems. Dr. Pong, habol naman ni Jessa, lumapit siya sa bintana ng driver's seat. Yung coat mo, salamat, ingat kayo, sabi niya. Kumaway pa sila hanggang makaalis na ang sasakyan. Hinila ni Carlo ang braso niya, seryoso ang mukha nito. Mr. Del Castillo. Salubong ang mga kilay na sambit naman ni Jessa, tinatanggal ang braso niya. Jessa, pasok na ako sa loob ha, sabi ni Ems. Naisip nitong kailangang mapagsolo ang dalawa. Ang tamis ng ngiti mo sa doktor na yun sabi ni Carlo. Pinagpagan ng mga balikat niya kung saan nakapatong kanina ang ipinahiram na coat ni Dr. Pong. Sa tingin niya kay Carlo, nakainom ito. Sa bugang buhok, nakakaluskos ang formal long sleeve at hindi na maayos ang suot na necktie. Tinabig ni Jessa ang kamay nito. Ano bang kailangan mo? Bakit ka na naman nandito? 11:00 na ng gabi. Mataray na tanong niya. Masama bang dalawin ko ang asawa ko? Dating asawa. Huwag kang mag-alala, Mr. Del Castillo. Kaunti na lang mabubuo ka na ang pera para sa gagastusin sa annulment. Tumalikod na siya. Jessa. Pinigilan siya ni Carlo. Bakit mo ba ako iniwan nun? Bakit ba gustong-gusto mo akong hiwalayan? Lumamlam ang mga mata ni Carlo. Hindi siya sigurado kung dahil ba nakainom ito o dahil nalulungkot ito. Dahil iyon ang gusto mo. Umiling ang lalaki. Pero di ba mahal mo ko? Hinuhuli nito ang mga mata niya. Napalunok si Jessa. Tinataga ng loob. Tumingin ng diretso sa kaharap. Hindi na ngayon, Carlo. Hindi na kita mahal. Kaya pwede ba huwag mo na akong guluhin? Kumurap ang mga mata ni Carlo, napaatras. Nalaglag ang mga balikat. Dun ka na lang sa kabit mo. Gusto niyang idugtong. Nagtataka man sa reaksyon ng asawa, tumalikod na siya at pumasok na sa gate. Jessa! Habol na tawag ni Carlo. Hindi na siya lumingon, tuloy-tuloy na siya sa loob ng bahay. Hindi mo ba papapasukin yung asawa mo? Kanina pa siya dyan sa labas madaling araw na hindi pa rin umaalis. Mukha pa namang uulan. Sabi ni Ems, sumilip ito sa bintana. Ikwento na niya rito kung paano niya naging asawa si Carlo at kung bakit siya lumayo. Umiling si Jessa, kailangan niyang tiisin si Carlo, kahit labag iyon sa loob niya. Nauna nang natulog si Ems. Pumatak na ang malakas na ulan. Naroon pa rin si Carlo nakatayo lang sa harap ng gate. Nakatingala sa bintana, walang pakialam kahit basang-basa na ng ulan. Huminga ng malalim si Jessa, dinampot ang payong at bumaba. Pero hindi niya makuhang buksan ang pinto. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan na lang si Mike. Pinasundo niya si Carlo.
Tingin ko kay Mr. Del Castillo nagkasakit at sino ba namang hindi? Magdamag ba namang magpaulan? Komento ni Ems ang mapansing tila malalim ang iniisip niya. 3 araw matapos ang magdamag na pagtayo ni Carlos sa tapat ng gate nila. Hindi na nga rin ito nagpakita. Ang balita niya, bumalik na ang lalaki sa Maynila. Marami naman siyang perang pampagamot at marami ring mag-aalaga sa kanya. Sabi ni Jessa. Katulad ni Miss May? Kahit sino. Sure ka? Mukha kang bitter. Tukso ni Ems. Ems? Hagikik lang ang kaibigan. Pareho silang night shift ng gabing yon at papasok pa lang sa ospital. Sa ER ang entrance nila. Nagkakagulo ang mga triage nurse dahil may sunugod daw na VIP, car accident. Kinabahan si Jessa dahil nakita niya si May at si Mike na kasamang pamilya ng umano'y na aksidente. May dugo ang damit at mga kamay ni Mike habang si May hysterical. No, 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 no! Babe! Please! Save him! Sigaw ng babae. Balak silipin ni Jessa ang nire-revive sa resuscitation room pero nanginginig siya. Sanay siya sa emergency at makakita ng dugo dahil sa trabaho. Pero ng mga oras na yon, pakiramdam ni Jessa, hihimatayin siya. Napansin iyon ni Ems, kaya hinila siya nito patungo sa locker room. Doon tumulo ang luha niya. So mahal mo pa. Hinahagod-hagod ng kaibigan ang likod niya. Tumango-tango si Jessa. Mahal pa rin niya si Carlo. Sa kabila ng mga nangyari at kahit ilang taon pa ang lumipas. Sabi ng nakausap nilang kapwa nurse na naka-assign sa ER, dead on arrival daw ang VIP na kasama ni na Mike at naroon umano iyon sa private room para sa family time. Makapagpaalam ang pamilya sa huling pagkakataon. Hindi pa man natapos sa sinasabi ang kausap niya, tumakbo na si Jessa papunta sa private room. Kung tutuusin, 2 floor lang ang pagitan nun sa kinaroroonan niya. Pero nang nasa elevator na siya, parang ang tagal-tagal umakyat. Nasa tapat na siya ng nasabing silid, parang hindi niya kayang pumasok sa loob. Dumungaw na lang siya sa frame ng pinto. Dim ang ilaw ng silid. Sa isang stretcher, takip ng puting kumot ang katawang nakahiga, walang buhay. Naroon sa loob si May, nag-iiyak, habang yakap-yakap ang labi. Nang hina ang mga tuhod ni Jessa, napaupo siya sa kalapit na upuan. Pailing-iling at tutop ang bibig. Hindi niya namalayang naglandasan na ang mga luha niya. Ilang minuto rin siyang ganon. Hanggang sa may nag-abot sa kanya ng panyo. Kinuha naman iyon ni Jessa at nagpunas ng luha. Bakit ka umiiyak? Tanong ng lalaking nag-abot ng panyo, pamilya ng tinig. Biglang nag-angat ng paningin si Jessa. Carlo? Nasa harap niya ang asawa, buhay na buhay. May gasgas lang sa noo at nakasuot ng arm sling ang kanang braso. Carlo! Muli niyang sambit. Tumayo at mahigpit itong niyakap. Nagtataka namang tinapik-tapik nito ang likod niya. Kumalas siya ng pagkakayakap rito. Akala ko... Carlo! Raymond is gone! Iniwan na niya ako. Wala na ang asawa ko! Lumabas na ng silid si May. Nanlulumo at namumugto ang mga mata. Kasunod nito ang staff na ilinabas na rin ang katawan ng patay. Raymond? Asawa? Katanungan sa isip ni Jessa. I'm so sorry for your loss. Malungkot na sabi ni Carlo. Lumapit si May at yumakap dito. Tinanggal ni Carlo ang nakatakip na kumot sa walang buhay na katawan sa may bandang mukha. Sinubukan ko siyang iligtas but it was too late. Sabi ni Carlo. Humagulhol si May sa dibdib nito. I'm here for whatever you need. Muli nitong tinakpan ang patay at sumanyas na nadalhin na ng staff. Humugot si Jessa ng malalim na buntong hininga bago pumasok sa sasakyang sumundo sa kanya. Personal na nirequest ni Mr. Del Castillo na kunin kang personal nurse while he is recovering from arm surgery. Sabi ng orthopedic doctor at admin ng ospital nang ipatawag siya. Nabasa niya sa record ni Carlo na nabagsakan ito ng bakal sa braso na nag-cause ng fracture. Para ma-restore ang alignment ng buto at stability kaya nag-undergo ng surgery. Dapat last week pa iyon gagawin right after ng aksidente. Pero ipanagpaliban dahil inasikaso umano ang burol ng kaibigan. Pumayag si Jessa. Sa bahay ni Carlo sa Green Valley umano nagstay ang huli at doon siya ihahatid. Hindi niya alam kung kailan pa ito nakabili ng bahay sa Green Valley.
na rin siyang naninirahan sa Baguio, pero palagi pa rin siyang namamangha sa ganda ng lugar. Tahimik, malamig, luntian ng kapaligiran. Kagaya nitong patungo sila sa Green Valley at maaga pa, magandang pagmasdan ang payapang kabundukan at malalagong halaman na nababalot ng hamog. Nasa taas po si Sir Carlo, hinihintay kayo. Nakangiting sabi ni Mike. Naroon na sila sa 2 palapag na bahay. Sige, salamat Mike. Umakyat na si Jessa. Naroon si Carlo sa nakabukas na master's bedroom, natutulog. Suot ang arm sling. Ngunit hindi naka-elevate ang braso nitong kaka-surgery lang. Kumatok pa din siya. Tulog ang lalaki kaya pumasok na lang siya sa loob. Mr. Del Castillo? Mahinang tawag niya. Kailangang maitaas ng bahagya ang braso nito upang mabawasan ang pamamaga at pananakit. Kumuha ng malambot na unan si Jessa. Dahan-dahang iniangat niya ang braso nitong bagong opera at ilinagay sa ilalim ang unan. Nang matapos, nagulat siya nang magmulat ng mga mata si Carlo at kabigan ang batok niya. Gamit nito ang kaliwang kamay upang halikan siya sa labi. Carlo! Napangiwi ito dahil nadaganan niya ang braso nito. Yan, gusto mo yata madurog na yung buto mo. Pinagalitan niya ito. Okay lang basta halagaan mo ko. Nailang siya sa malagkit na titig ni Carlo. Mula nang magkita sila, para itong naging ibang tao. Ako pa rin to, Jessa. Pinapakita ko lang ang totoong nararamdaman ko na hindi ko nagawa noon. Makahulugang sabi nito. Nababasa ba ni Carlo ang isip niya? Binaliwala niya ang hirit nito. Tumingin siya ng oras sa suot na wristwatch. Kailangan mo nang kumain para makainom ka ng gamot. Tumango si Carlo, matamis ang ngiti. Naghanda si Jessa ng pagkain ng pasyente niya. Nakahiwa yun ng maliliit para madaling kainin. Pero mas gusto pa rin talagang magpasubo ni Carlo. Napabuntong hininga na lang siya at sinubuan nito. Mistula itong batang maganang kumain. Kahapon lang ang naging surgery ni Carlo, kaya sponge bath lang ang maaari. Bawal na bawal mabasa ang sugat nito. Kasalukuyan na siyang nakapaghanda ng mga tuwalya at 2 plangganitang may tubig. Ang isa ay may mild na sabon at ang isa malinis na tubig pang banlaw. Inalalayan niyang maupo si Carlo sa gilid ng kama. Kung bakit para itong hindi na operahan dahil pangisi-ngisi. Matagal na niyang ginagawa ang sponge bath sa mga naging pasyente niya, pero parang unang beses niyang gagawin dahil si Carlo ang pasyente ngayon. Kailangan niyang maging professional. Huminga siya ng malalim, saka nag-umpisang tanggalin ang botones ng suot na pantulog ni Carlo. Hindi niya maiwasang mapahanga sa magandang katawan nito na higit yata naging toned makalipas ang ilang taon. Naipilig niya ang ulo. Pasyente si Carlo. Yun ang isinisiksik niya sa isip. Matapos niyang mahubad ang damit pantulog, isunod niya ang pajama. Nanginginig yata ang mga kamay mo, Nurse Jessa. Panunokso iyon mula kay Carlo. Mabuti na lang pala nagsuot siya ng face mask dahil hindi gaanong kita ang pamumula ng pisngi niya. Hindi niya ito pinansin. Nang matanggal niya ang pajama nito at maiwan ang natatanging panloob, pinagtapi niya ito ng tuwalya. Ang injured na braso na nakakas ay binalot niya sa plastic wrap. Mag-uumpisa na ako, Mr. Del Castillo. Sabi ni Jessa habang nagsusuot ng disposable gloves. Sige lang, Mrs. Del Castillo. Ready ako. Wika naman ni Carlo. Tiningnan niya ito, kunot ang noo. Kinindatan lang siya ni Carlo. Gamit ang washcloth na piniga sa plain na tubig, inumpisa na niyang punasan ang mukha at leeg nito. Isunod ang upper body, pamunas na may mild soap. Nang matapos, likod naman ang pinunasan niya. Kumuha ulit siya ng panibagong washcloth para naman sa lower body nito. Tinanggal niya ang nakataping tuwalya. Alam niya nakatitig sa bawat galaw niya si Carlo, pero pilit niyang sineseryoso ang ginagawa. Akma na niyang ipapasok ang kamay na may pamunas sa genital area nito sa loob ng manipis na boxer briefs. Pero pinigilan ni Carlo ang kamay niya. Wag na wag mo tong gagawin sa ibang pasyente mo, lalo na kung lalaki. Sabi ni Carlo. Part yan ng trabaho ko, Mr. Del Castillo. Mag-iba ka na ng propesyon. Napailing si Jessa. Akin na nga para matapos na. Kinukuha na niya ang basang pampunas. Wag na ikaw. Tanggi nito. Bakit? Baka kasi lumaban. Makahulugang sabi ng asawa.
Carlo? Si Mike na lang. Tinawag nga nito si Mike at nagpatulong. Sa banyo na ipinagpatuloy ang pagpupunas dito. Habang nasa banyo si Carlo, iginala ni Jessa ang mga mata sa loob ng malawak na silid. Natuon ang mga mata niya sa isang photo frame na nakapatong sa floating shelf malapit sa TV stand. Lumapit siya roon at kinuha ang frame. Sina Carlo, May at Raymond ang nasa larawan. Hinawakan niya ang frame. Ma'am Jessa, tapos na. Sabi ni Mike pagkatapos ay lumabas na ito. Paglingon niya kay Carlo, nakabihis na rin ito. Hindi mo na pala nasagot yung tanong ko sa'yo sa ospital. Bakit ka umiiyak ng araw na yon? Akala mo ba ako yung namatay? Tanong ni Carlo. Nakabaling ang mga mata sa hawak niyang photo frame. Tumango siya pero nakatalikod. Ibinalik ang larawan. Well, fortunately, hindi ako. Pero masakit dahil kaibigan ko ang nawala. Na-involve siya sa isang car crash. Naabutan at sinubukan ko pa siyang iligtas, pero wala na. Kaibigan ko si Raymond at pinsan ko sa side ni Grandpa, si May. Mag-asawa sila, kaya hindi ko kabit si May. Doon siya napalingon kay Carlo. Pero nakita ko kayo noon ni May sa office mo na in an intimate scene? Wife, pakialalang mabuti. Nakita mo ba mismong ako o likod lang ang nakita mo? Likod nga lang ng lalaki ang nakita niya noon at si May dahil nakaharap ito sa direksyon niya. Then hindi ako yun. Si Raymond yun. Siya ang kasama ni May sa opisina ko. Sila ang may ginagawa. Ha? Hindi kita niloko, Jessa. Ano yung annulment paper na inaasikaso mo noon? Annulment paper? Napaisip si Carlo. Narinig kitang kausap mo nun sa cellphone si May. Napatango si Carlo, naalala ang sinasabi niya. Annulment paper din nilang dalawa. Immature kasi at bata pa si May. Kaunting away lang nila, nagpa-file agad ng annulment. Mabuti kung ganon. Pero malinaw pa rin na napilitan lang si Carlo sa pagsasama nila at hindi siya mahal. Sigaw ng isip ni Jessa. Kumusta na pala si May? Naitanong na lang niya. Nagluluksa pa, nasa LA. Kasama niya ang family ni Raymond. Bagaman nalinawan siya sa nangyari noon, nalulungkot siya sa nangyari kay Raymond. Jessa, I'm so sorry kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo noon. But I'll make it up to you. Pwede ba tayo magsimula ulit? Nahihirapan man sa braso, naglakad si Carlo palapit sa kanya. Bakit? Isang sagot lang ang gusto niyang marinig dito para mapa-oo siya. Dahil meron na tayong inumpisang relasyon. Napailing si Jessa. Disappointed, hindi nito masabi dahil hindi siya minahal ni Carlo. Wala tayong naging relasyon, Carlo. Naging mag-asawa lang tayo sa papel. Dahil binayaran ako at inakala mong may nangyari sa atin ng gabing yon. Pero hindi mo tinanggap ang pera. Carlo, maayos na tayo ngayon. Dumistansya si Jessa. Siyanek ang mga gamot. Sa tingin ko, mas makakabuti kung maanal na lang ang mahal kita, Jessa. Hindi ako maayos ngayon dahil wala ka sa tabi ko. Nahinto siya sa ginagawa at ganun na lang ang pagkabog ng dibdib niya. Gamit ang kaliwang kamay, hinila siya ni Carlo sa kabilang side ng floating shelf. Hindi niya ito napansin kanina at hindi niya inaasahang larawan niya at ni Carlo ang mga naroon sa frame. Ang unang frame ay yung mga bata pa sila. Ang pangalawa ay nung college naman sila ni Carlo. Ang pangatlo ay nung kasal nila at may isang solo siya. Lahat yon ay mga stolen shots at kitang-kitang itim at malaking balat niya sa noo. Tumingin siya kay Carlo, nagtatanong ang mga mata. Yan ang totoo kong nararamdaman noon pa man, hanggang ngayon. Espesyal ka sa akin at mahal kita. Noong college na nagtapat ka ng nararamdaman mo, ayoko man pero nireject kita. Dahil mas talo ka nilang ibubuli. Noong araw na abutan tayo ni Grandma sa kwarto ko, alam kong walang nangyari sa atin. Kilala ko ang katawan ko. Nasaktan lang ako nang matuklasan kong nakapagkuntsaba ka kay Grandma kapalit ng pera. Perang iniwan mo lang din kasabay ng pagkawala mo 3 years ago. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagsisi at nangulila, Jessa. Sinserong salaysay ni Carlo. Carlo, nag-uumapaw sa galak ang puso niya. Jessa, gagawin ko ang lahat para mahalin mo ko ulit. Just give me a chance, please.
Nakikiusap ang mga mata nito. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Jessa. Dinukot niya sa packet ng suot ng uniforme. Sagutin ko lang. Tumango si Carlo. Hello, mahal. Masayang bati ni Jessa sa kausap sa kabilang linya. Palabas siya ng silid. Pero malinaw iyon sa pandinig ni Carlo. Sino yung kausap mo? Malungkot na tanong nito pagbalik niya. Si nanay. Hindi kumbinsido ang mukha ni Carlo. Kailan ka huling bumisita kay Lola Marianita? Mula nang umalis ka, ginugol ko ang oras ko sa kumpanya. Dahil para hindi na rin ako makabisita kay Grandma. Tinatawagan ko siya paminsan pero sinasabon lang ako. Wag na wag daw akong babalik nang hindi ka kasama. Kaya pala. What do you mean? Wala. 12 hours ang trabaho ni Jessa bilang private nurse ni Carlo. Kaya kinagabihan umuwi rin siya sa apartment. Kinabukasan sinundo muli siya ni Mike. Pero may masamang balita ito. Ma'am Jessa, tinala ko ulit sa ospital si Sir Carlo kanina. Nananakit kasi yung braso niya dahil sa impeksyon. Sabi ng doktor baka daw ma-amputate o putulin na lang dahil posibleng kumalat ang impeksyon. Maapektuhan ang puso niya na pwede niyang ikamatay. Baka sa mukha ang pag-aalala ni Mike. Ano? Kinabahan si Jessa. Pero sigurado naman siyang maayos ang kalagayan ni Carlo kahapon. Iniabot ni Mike ang cellphone nito kung saan kausap si Carlo. Hello, Carlo? Wife. Kumusta ka? Ayokong ipaputol ang braso ko, Jessa. I would rather die than have my arm amputated. Hirap itong magsalita. Ano bang ginawa mo? Bakit daw nagkaroon ng infection? Teka, tatawagan ko si Dr. Morris. Tukoy niya sa orthopedic doctor ni Carlo. Kung ano man ang mangyari, Jessa, tandaan mo, mahal na mahal kita. Wala akong ibang gugustuhin maging asawa kundi ikaw lang. Ikaw ang magmamana ng lahat-lahat ng ari-arian ko at kayamanan. Carlo, ano bang pinagsasabi mo? Naiinis na kinakabahan siya sa sinasabi nito. Itong ospital na pinapasukan mo, ikaw na rin ang may-ari nito. Binili ko para sa'yo. Kung mawala man ako, gusto kong... Carlo, hindi ka mamamatay, okay? Gagawin natin ang lahat at gagawa tayo ng paraan para mailigtas ka. Wala akong pakialam sa kayamanan mo. Ikaw ang kailangan ko. Mahal kita, Carlo, mula noon hanggang ngayon. At sa kabila ng mga nangyari. Pagtatapat ni Jessa. Dala ng emosyon, hindi niya napansin ang paglapad ng ngiti ni Mike. Napasuntok pa ito sa hangin na animo nanalo sa loto. Mahal din kita, asawa ko. Hihintayin kita. Sabi ni Carlo sa kabilang linya. Nang matapos ang pag-uusap nila, agad niyang tinawagan si Dr. Morris. Kinumpirma nga nito ang kalagayan ni Carlo. Gusto niyang maiyak. Bakit kung kailan nagkakaayos na sila, ngayon pa ito nangyari? Pagdating sa ospital, halos kalampagin ni Jess ang elevator sa tagal nitong umakyat sa 15th floor kung saan naroon ang asawa. Ngunit nang naroon na siya sa room 105, wala naman doon si Carlo. Walang bakas na may pasyente. Nurse Jessa, si Mr. Del Castillo ba ang hinahanap mo? Tanong ng staff na nakasalubong niya. Tumango siya. This way. Turo nito sa isang pasilyo. Sige, salamat. Sinundan niyang itunuro nito pero si Mike ang naroon. Mike, wala si Carlo sa room 105. Nasa taas po siya, Ma'am Jessa. Rooftop na ng ospital ang itunuro ni Mike. Ha? Nagmadali siyang umakyat, inisip niyang baka na-depress si Carlo at kung anong gawin sa rooftop. Ngunit pagdating niya sa itaas, nagkalat ng mga petal sa daanan ang naroon. Sa gilid naman, nakahilera ang mga floating candle at sa dulo, isang arkong hugis puso na gawa sa bulaklak. Napaka-romantic ng paligid na dating simpleng garden lang ng ospital. Idagdag pa ang dalawang nagpa-violin sa gilid. Nagtipon din ang mga opisyal ng ospital, kabilang na si Mrs. Anderson. Malapad ang ngiti ng mga ito. Naroon din si Dr. Morris. At ang mga kapwa nurse niya at kaibigan na sina Ems, Faye at Ivan. Kahit tamis ng ngiti ng mga ito. Ano to? Nalilitong tanong niya pero kinukutuban na siya. Nagtilian sina Ems, kaya napatingin siya sa likuran niya. Si Carlo ang naroon, ang asawa niyang pwede nang maging artista sa giling umarte. May arm sling pa rin ang braso, ngunit nakaluhod at may hawak na singsing. Sa likod ni Carlo ang assistant naman nitong best supporting actor.
Hawak ang isang pumpo ng pulang rosas, inaabot iyon sa kanya. Gusto niyang batukan ng dalawa pero kinuha niya ang bulaklak. Jessa, will you marry me again? Nagsusumamo ang mga matang tanong ni Carlo. Napalabi siya. Oo Carlo, pakakasal ulit ako sa'yo. Patango-tangong ilinapit niya ang kaliwang kamay. Nagliwanag ang mga mata ni Carlo at isinuot ang singsing. Nagpalakpakan ang mga nakasaksi. Inalalayang tumayo ni Mike ang amo. Ibig sabihin, gawa-gawa niyo lang ang infection, amputate, mamamatay? At kakontsaba niyo si Dr. Morris? Naniningkit ang mga mata ni Jessa. Tumango si Carlo, napakamot sa ulo. Pinagkukurot niya ang tagiliran nito. Nakakainis ka, pinag-alala mo ko. Natatawang umiilag si Carlo. Sorry na, lahat yun scripted. Maliban sa sinabi kong mahal kita at nakapangalan sa'yo lahat ng properties ko. Totoo yun. Isa na itong ospital. Ibig sabihin, ikaw na ang may-ari nito. Wow! Nagpalakpakan muli ang mga kasamahan niya sa ospital. Sorry na Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa akin. Kapalit naman nun, nalaman kong mahal mo pa rin ako at pakakasalan ulit. Umirap si Jessa. Hinapit naman ito ang bewang niya. Mahal kita at patuloy na mamahalin, Jessa. Puno ng emosyong sabi ni Carlo. Mahal din kita, Carlo. Naglapat ang mga labi nila habang naghiyawan ng mga nanonood sa kanila. Masaya ang lahat para sa mag-asawa. Pagkatapos ng isang linggo, bumaba sila ng Baguio at umuwi sa mansyon ni Doña Marianita. Maipapakilala ako sa'yo, sabi niya kay Carlo. Papasok na ang sasakyan nila sa malaking gate ng mansyon. Sino? Napakunot noo si Carlo. Basta, nangingiting sabi ni Jessa. Sabi ng kasambahay na sumalubong sa kanila, naroon sa garden ng Donya kaya doon sila dumiretso. Hawak kamay sila habang naglalakad. Nay! Lola! Tawag ni Jessa sa nanay Esther niya at kay Doña Marianita. Nakaupo ang dalawang matanda sa garden chair. Sabay ang mga itong lumingon sa kanila. Jessa anak! Tuwang sabit ni Esther. Lumapit si Jessa sa ina matapos magmano, yumakap siya rito. Ganon din kay Doña Marianita. Lola, kumusta po? Mabuti ako, Jessa. Masiglang sabi nito. Pero bakit isinama mo pang sutil na yan? Tukoy naman sa apong si Carlo. Nagmano at bumati rin si Carlo kay Aling Esther. Ganon din sana sa abuela. Ngunit inangilan lang siya ng matanda. Kurad mo naman. Ngayon lang ulit tayo nagkita. May fracture surgery pa ako. Tapos aawayin mo pa ako. Naupo si Carlo sa tabi ng abuela at naglalambing na hinawakan ang balikat nito. Bahala ka ng sutil ka. Basta ako meron na akong bagong Carlito. Sabi ng Donya. Bagong Carlito? Kunot noong tanong ni Carlo. Ate Jessa! Sabi ng nakababatang kapatid ni Jessa na si Janice. Palapit ito sa kanila. Mahal ko! Excited at tukoy ni Jessa sa batang lalaking karga ng kapatid. Carl, ang mami mo! Sabi ni Janice sa bata. Mami! Sigaw ng 2 taong gulang na bata. Kinuha ni Jessa ang anak at pinupog ito ng halik. Miss na miss ka ni mami mahal! Si Carlo ay napatayo sa kinauupuan at napanganga. Carbon copy niya ang maliit na batang karga ng asawa. Carlo, siyang ipapakilala ko sa'yo. Si Carlito Candelaria del Castillo IV. May anak tayo? Tumango si Jessa. Mahal siya si Daddy. Daddy? Bigkas ng bata. Grandma, may anak ako? Daddy na ako. Hindi pa rin makapaniwala si Carlo. Aktong kakargayin nito ang anak, ngunit napangiwi. Nakalimutang may fracture pa ang kanang braso. Matagal na kitang pinauuwi, hindi ba? Para makita mo ang anak mo. Sumbat ng abuela. Hindi ko alam. Naging busy ako sa kumpanya at sinuyo ko pa ang asawa ko. Di ba sabi mo wag akong babalik dito hanggat hindi ko kasama si Jessa? Rason ni Carlo. Tinaasan lang ito ng kilay ng matanda. Ngunit sa loob-loob ng Donya, masayang masaya ito at proud na proud sa apo. Alam niya may pagtingin din ito kay Jessa noon at ganon din sa Jessa rito. Kaya siya humantong sa ideyang kunwaring pikutin nito.
upang mauwi sa kasalan ng dalawa. Hindi siya nagsisi sa ginawa, bagaman sinubok ang mga ito ng tadhana kung talaga nagmamahalan, hahanapin ang isa't isa at magpapatawaran patungo sa mas malayang pagmamahalan. Nang makarecover si Carlo mula sa fracture surgery nito, after 3 months agad din silang nagpakasal ulit. Same venue sa malawak na garden ng mansyon. This time, maraming bisita, alam ng lahat, alam ng mundo. Mas naipahiwatig ng mag-asawa ang totoong nararamdaman. Higit sa lahat, meron na silang anghel na mas magpapabuklod sa kanilang pagsasama. Wakas. Sana po nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni na Carlo at Jessa. Muli niyo rin po sana kaming samahan sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po.